7 healthy habits. Sama-sama sa wellness. Tara! Sama-sama sa wellness. Magandang araw mga mommies and daddies! Ako si Teacher Noemi at narito ako upang magbahagi ng kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon. Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano pumili ng masustansyang food products para sa inyong pamilya sa tulong ng pagbabasa ng food label. Pero teka, bakit nga ba kailangang basahin ang food label? Simple lang ang sagot dyan. Ang pagbabasa ng food label ay tumutulong sa pagpili ng masustansyang pagkain. Dahil nalalaman natin ang mga importanteng impormasyon tulad ng ingredients o mga sangkap sa isang produkto, nutrition facts o ang nilalamang sustansya sa isang produkto, net content o ang dami ng isang produkto, storage condition na nagbibigay impormasyon kung paano itabi ang produktong pagkain na binili, expiration date na nagsasabi kung hanggang kailan ligtas kainin ang pagkain, at preparation na gumagabay kung paano ihanda ang produktong pagkain. Muli, ang mga impormasyon na ito ay gabay upang tayo ay magkaroon ng wise choices sa mga pagkain ating binibili. Ngayon, mga mommies and daddies, paano nga babasahin ang food label? Mayroon tayong 3 steps. Step 1. Check the ingredients. Step 2. Check the nutrition facts. Step 3. Check the claims. Pag-usapan natin ang unang step. Check the ingredients. Ang ingredients ay ang mga sangkap na nilalaman ng isang produktong pagkain. Ang mga sangkap ay nasusulat ayon sa dami. Ang unang ingredient ang pinakamarami at ang huling ingredient ang pinakakaunti. Halimbawa, sa produktong ito, makikita natin na ang unang ingredient ay milk. Ibig sabihin, milk ang pinakamarami sa ingredients ng produktong ito. Tandaan na ang milk ay masustansya at nagbibigay ng calcium at phosphorus para tumibay ang ating mga buto. Simple lang at madali, di ba? Natapos na natin ang step 1 o ang pag-check sa ingredients. Punta naman tayo sa step 2 o ang pag-check ng nutrition facts. Ang nutrition facts ay binubuo ng serving size. Ito ang nire-rekomendang dami ng pagkain para sa isang individual. Halimbawa, ang serving size ng produktong ito ay 33 grams. Ang sunod naman ay ang mga sustansyang dapat dagdagan na binubuo ng protein, vitamins, minerals, at fiber. Tandaan na dapat mayroong sapat na vitamins, minerals, protein, at fiber ang ating katawan. Kaya't parating i-check ang produktong pagkain kung ano ang nutrients na makukuha rito. Makikita natin na ang produktong ito ay nagbibigay ng 100% vitamin D at vitamin C. Suriin din natin ang nilalaman na sodium, sugar, at fat. Siguraduhin kainin sila sa tamang dami. Parating ikumpara ang food label para makasigurong masustansya ang binibili niyong produkto. At ang panghuling bagay na kailangang suriin ay percent Rennie. Ito ang nagsasabi ng kontribusyon ng pagkain sa kinakailangang nutrients sa isang araw. Halimbawa, ang percent Rennie ay base sa male 3 to
5 years old. Kapag tiningnan natin ang vitamin D, ang isang serving ay may 200 IU at ang percent renin nito ay 100%. Ibig sabihin, binibigay nito ang kinakailangang vitamin D sa isang araw ng mga batang lalaki edad 3 to 5 years old. At ayan, natapos na tayo sa step 2 o pag-check ng nutrition facts. Ang dali lang, di ba? Tingnan naman natin ang huling step. Pag-check sa claims. Ang mga claims ay tumutukoy sa impormasyon na nasa isang produkto na nagsasabi ng katangian o kalidad nito. Ito ay nakatutulong sa atin sa dalawang paraan. Una, pinapakita nito ang nutritional benefits ng produkto. Halimbawa, sa produktong ito, nakasaad na may 100% vitamin D, protein at calcium. Pati na rin 100% vitamin C, iron, and zinc. Pangalawa, pinapakita rin ng claims ang ibang katangian ng produkto bukod sa nutrisyon. Halimbawa, ang paper straw na ito ay ginawa gamit ang natural na produkto. At ito naman ay 100% designed for recycling. Nakamamangha, di ba? Nalalaman din natin sa claim kung saan nanggaling ang ingredients ng produkto. Sa pagbabasa ng claims, natutuklasan natin na sa pagpili ng ilang mga masusustansyang produkto, nakatutulong na rin pala tayo sa mga komunidad at kalikasan. At dito nagtatapos ang ating topic tungkol sa food labels. Tandaan, ang pagbabasa ng food label ay nakatutulong upang makapili tayo ng pagkain masarap at masustansya. Bilang mamimili, responsibilidad nating itong basahin, i-check at gamitin. Sundin palagi ang 3 steps na ito para mapanatiling malusog ang ating pamilya. Hanggang sa muli!